Network Entertainment. Hi, I'm JB. I'm Ella at ito ang Kwentong Callroom powered by the Pod Network. And we're here para gawin ang matagal ko nang gustong gawing episode. Diretso na siya agad. Wala nang Hindi. paligoy-ligoy. So, if you know me online, you follow me in any capacity, people will know na sobrang obsessed ko sa The Pit. So much so that I submitted an article to Which was Esquire. published in Yes, thank you Esquire. Esquire Philippines for publishing my article. Because I was so obsessed with The Pit. I still am. And I have been ever since it came out last year. So, Pero ano ka rin, di ba? Hindi ka agad-agad fan. yeah. Kasi, hindi siya agad dumating sa radar ko pagkalabas. Kasi it came out January 2025 eh. Pero medyo napanood ko na siya mga August na. And it's because nagkaroon na siya ng clout. Parang hindi major yung promos niya eh. Pero parang by word of mouth na maganda siya, that you should watch Una ko it, siyang ganyan. narinig ata. Nakita ko sa social media tapos sa'yo. Tapos iba kinuwento ko nga nung nag-tour kami sa Warner Brothers sa US. Yes, sinabi ko Nag-shoot yun sila sa'yo. ng season 2. Sabi ko nga, super tumili ako nun. Tapos parang ikaw nonchalant ka lang about it. Kasi di pa malay ako mo ba? Oo, parang di pa ako nanonood nun. Sabi ko, okay. Oh, yun nga. So, I've always wanted to do this episode. And parang we've had an episode about medical dramas, medical series. Dinaanan namin yung iba-ibang series. Yes. But not in depth with Yeah, this one. yeah. And I guess dahil ngayon this is a pretty new new series and it's really something that I think deserves talking about. Yeah, gawin natin yung medyo deep dive into The Pit. Pero disclaimer, Season 1 muna. Kasi isa dyan, Season 1 pala yung napapanood. Nanonood naman siya ng Season 2, pero... Sorry yeah. na. Pero kaya natagalan. I'm sorry, people. Pero... Go. Pero, yeah, this will be an episode about Season 1 of The Pit, diving deep into what we liked, what we think about the show, and para sa mga hindi pa nakanood, yung first part will be spoiler-free, and the latter part, para dun sa mga nakanood na doon na yung magsasalita ako ng many, many things. But Agree. before that, We are Kwentong Callroom Podcast. bakit ganyan yung mukha mo? Ay, sorry. Hindi, nagtaka kasi ako kung ako ba yun? Ako ikaw ba dapat? We're best friends and doctors and our goal is to demystify and humanize medicine. So, for those who have been listening for a while, thank you for tuning in. Thank you for commenting, liking, subscribing. If you've been a listener for a while, you know that one of our thrusts really is to talk more about medicine, its social, practical, emotional implications. And I think The Pit really does a good job at that. And it's really, alam mo yun, a clash of pop culture and medicine for something like this to be existing. Kaya, excited na ako. Ayun na, hindi na siya nakapagpigil. Intro pa lang. At feeling ko, kaya mo to kinlik kasi, anong tawag sa mga fans ang The Pit? Wala. Walang tawag. Hindi Walang kailangan. Pitsters. Pit crew yung Ayan, siguro. pit crew oo, yan. oo. Nakikita ko ngayon. Oo. Oo. Pero very, kasi, very drag yung pit crew. Pero may ganun din sa drag eh. pero alam mo kung saan galing yung pit crew? Sa mga racing yun muna. Oo nga. Kaya nga drag. oo. Drag race. Okay. Dun na yan. Ay, ang galing. Ay, wow. Drag Everything race. is mixing together. Okay. Anyway, Tapos, ano pa nung drag? Oo. So feeling ko, fan ka din ng The Pit. So yung gusto mong makarinig ng perspective na feeling ko, marami ka nang nabasa sa Reddit. May sariling, may sarili kang yeah, thread. nasa subreddit. Oo. And ano, there are a lot of fans. May mga fan, websites and forums, discussions. You don't need to. The internet is a large place. Oo. Anywhere na may pwede mag-post, may So pag-uusapan feeling ko about The fan Pit. ka or curious ka kasi Yeah. marami na nagre-recommend sa'yo. Yeah, and At magpapabudol ka sa amin. At hindi kailangang doktor. Kasi I have so many friends na Oo. hindi doktor, na Nanauna pa nga nanonood. sa aking makatapos na mga bagay-bagay. Oo, tapos marami na, kahit di nila naintindihan yung nangyayari, it's still very entertaining for them. And it really shows how, totoo talaga, na universally dapat pinag-uusapan yung mga issues in health. And it shows how, nagsimula na sila, no? Oo. At shows how, pinag-isipan ng maigi. So much care. So Okay. much research. Okay. Ito na. Let's jump off from Anong that. una So, muna? ang first part, general reactions. General, OMG, ganyan. Okay, ikaw muna. Kasi parang feeling ko, ang ratio natin 90-10. Hoy, grabe ka. Ganun naman lagi. General reaction, nung una, parang, nung kasi na-brief mo ako na per hour siya. Yeah, Iba yung yeah. mga title Ikaw ng mag-explain episode. ng format, Yung format niya ay, it's a
12-hour ba? 12-hour shift. 15. 15-hour shift. Hindi. 12 hours lang yung shift, but Oo. it's a 15-hour season. Oo, so 15 episode So, season. 15 episodes. Tapos yung episode ay per hour. So, it starts 7 7 a.m. 7 yeah. a.m. So, literally, susundan mo yung araw Duty. nila as doctors Yeah. per hour. And it's almost 1-to-1 kasi per episode is about 40 to 50 minutes. Oo. So very like Very 5 minimal to 10 siguro minutes yung mga cuts. oo. Pero as in, susundan mo talaga sila. Tapos, unang reaction ko ay, feeling ko nung bago ko mapanood, feeling ko magiging boring kasi susundan mo yung oras nila. For context, nung pinanood ko, kasi nga, tagal ko na siyang niyuyugyug na, besh, panoorin mo na para may pag-usapan tayo. Oo. Not that maubusan tayo ng pag-usapan. Oo. Pero, so ang ginawa ko ay, nung nandun siya sa unit namin, ito na, panoorin na natin, upo ka dyan, ganyan. Talaga, feeling mo boring? Hindi, nung kinuwento mo yung premise na ay per hour, ganyan. Pero nung nandun ka na, hindi mo mapapansin na 1 hour na siya kasi madami pa rin talaga nangyayari. Tapos alam mo na ganun din in real life na ang isang oras sa ER, feeling mo in eternity. Actually, na parang, Nagawa isang yun lahat. oras pa lang? Oo, tapos para alam pag binabalagan mo araw, feeling mo ang tagal na since nangyari yung 7 a.m. pero Oo. kanina lang yon ganyan. Tsaka yung isa pa siguro na reaction ko nung halos natapos ko na nga yung season 1 ay, sakto lang sila. They're not for the drama. Oo, hindi. Actually, I think how I would put it is real life is dramatic enough. Na Oo. parang and it makes it all the more moving and jarring dahil alam mong real life siya. Ako talaga, I'm really impressed with their outstanding commitment to realism. Kasi Totoo, yun yung no? priority. Parang kailangan, totoo siya to the experience. Kasi, I guess yung sabi mo hindi sila for the drama because med series tend to swing in that direction. To be Yung extreme dramatic. sila. Yeah, very, very wild yung nangyayari or very wild yung decisions ng doctors. Very. Tapos lahat complicated. Yes, Hindi naman kaya or, complicated lahat. or very complicated or very rare na parang Oo. alam kong hindi ko to makikita ever. Oo. So, I think that forms some sort of disconnect na dahil alam mo na hindi naman to nangyayari in real life, you tend to think kung ganun yung napapanood mo na, hiwalay siya. It's not true to the experience. Or hindi niya na-reflect talaga yung real life kapag ganun. Pero this show, dahil nga they really did their homework, you really see the thought and care put into every episode. Dahil nakikita mo yun, sobrang totoo, sobrang for the first time, I feel seen kasi ganyan nga, at ganyan nga. At saka kahit yung ano din, yung isa ko pang na feel nun ay, yun nga, parang you feel seen at parang, ay, na-encounter ko talaga tong mga non-clinical dilemma. Hindi na, kahit hindi na yung mga clinical, yung mga non-clinical na parang may dumating na ganitong pasyente, kailangan ba ako maghinala for abuse? Or parang, Or kulang yung bed, ganyan. or kulang talaga yung Oo. bed. Tapos may same problems, no? Isipin mo, First world yan, ha? Oo. kulang sa tao, Hindi nag-hire, kulang yung budget. Oo, tapos may yung mga problems yung mga doctors na personal. Yes. Na-experience din nila, no? And it's really true to the experience na kahit may sarili kang pinagdadaanan, backseat yan kapag naka-duty ka. Oo. Na parang hindi mo siya, parang kahit na kailangan mo siyang i-process, hindi mo siya ma-process. At saka gusto ko yung pagka-subtle ng Yes, mga backstory. yes. Hindi kailangan front and center. Oo, and ano siya, parang it trusts the audience na kailangan na catch nyo yun. And sabi nga once, sino ba nagsabi nun? Basta, someone told me na hindi mo siya pwedeng panoorin while nagsuscroll, while nagfo-phone. Ginawa mo ba yun? Char. Ay, hindi. Kasi, Kumakain hindi, kasi, pag ganun mo siya pinanood, may mga malulus ka eh. Kasi, ang isang maganda niyang ginagawa ay kailangan ma-lock in ka para maintindihan mo yung mga nuance. And ito, napansin ko na lang to sa second season na doesn't even have music. And the background music kasi, it helps Minimal, meron. Yung iba. Hindi. Minimal, meron. Kasi diba binanggit mo? Oo. Tapos sabi ko, meron naman eh. Hindi. Meron. Ham yun. Hindi. Sige, point out mo saan. Ano episode? Yung bandang dulo na ng season 1, may napansin akong... Sadya yun kasi nga pauwi na. Dulo lang. Hindi, basta meron akong napansin. Merong isa talagang episode na pinansin ko. Mamaya, magtutuos tayo. Sige, wow. Pero kasi, di ba binanggit mo, sabi ko, ayaw nga, wala nga. Tapos parang, bakit parang meron Anong siyang moment konting... Very solemn, sad moment siya. Tapos parang, bakit merong background na konting music? Hindi. Sadya yung kapag siya lang, in his head kasi siya.
Basta mamaya. Oh, sige. Ako pusta ko pa rin yun. Oh, sige. Pusta ko talaga wala. Ako meron. And I can defend kung meron. Ay, akala ko ba usapan natin meron o wala lang? Bakit may defense? Hindi. Kasi part siya ng storytelling. Oh, sige. Wag mo awayin yung taong fan ng Okay, sa bagay. sorry. Go, continue. So sobrang, grabe yung care that was put into it. So much so na talagang they try to keep everything real. Na una pang nagawa yung set, bago yung story, bago yung script, handheld lahat ng camera kasi walang mga overhead, kasi they want you to feel that you're part of it. Kaya minsan awkward nga yung scene kasi parang parang didikit ka talaga dun sa tao or nakatingin ka Pero talaga. parang hindi naging wobbly or parang hindi ko na feel na very synthetic. Hindi ko na feel na parang parang documentary level na parang eye level. Pero hindi siya nakakahilo. Kasi ba parang yung tendency na kapag susundan mo lang yung tao, parang mahihilo ka ng konti. Ayun, kasi sinusundan, ano naman ng documentary ay, sinusundan mo in real time eh. Ito kasi may choreography siya. Oo nga, yun nga eh. So, I think you mean na malinis siya. Oo, Hindi siya confusing for the watcher. Kahit ganun yung angle. Yun. Tapos, they have a boot camp before the actors start. As in, tinuturuan sila. Wala siyang kinalaman sa script, wala siyang kinalaman sa storyline, ganyan. Kailangan lang may paano mag-IV, ano itsura dapat, paano hindi magiging awkward yung pag-intubate, ganyan. And they have doctors and nurses on set na pwede silang i-guide, ganyan. So, ang galing kasi na nagkaroon talaga ng effort to make it real. After, alam mo yun, nasa point na ako na, okay, walang medical series na completely accurate. And again, hindi naman din 100% accurate to. But it's so close that some of my colleagues actually say na kaya sila din nanood kasi masyado siyang totoo. Masyado na siyang triggering. And that could be an issue for some. Yan. Ayun. Tapos parang may nabasa pa rin ako, kahit nga yung mga nasa monitor ng na electronic medical records. Medyo kahit yung ganong detail, gusto nila realistic. Kahit hindi naman hindi siya masusum ng camera. Yeah. Tapos parang isa ko pa rin nakita ko lang sa feed ko, yung continuity ng mga tao sa waiting room. Kahit kung panonood ko, iba-backtrack mo, masusundan mo na hindi na itong taon to, nung isang episode, nandyan siya. Nandyan pa rin siya kasi isang oras lang naman yung lumipas, diba? Yes, tama. And it's also true to the reality of an emergency room na minsan, pag tapos na yung, or na-dispuhan mo na yung pasyente, napag-uwi na siya, or aakit na siya sa OR, or pupunta na siya sa ward, di mo na malalaman kung ano nangyari sa kanya, or extra effort para alamin mo pa, and kailangan mo na mag-move on to the next patient, ganyan. Ano siya, ang galing ng camera work, ang galing talaga nila direct ng camera. Ang galing din ng props team kasi totoong-totoo sila na parang nga, na yung mga wounds, no? Yeah. Kaya yun, no? Ang galing. Wala, talagang pinag-aralan nila ano dapat itsura niya. Tapos they get creative on how to do it. Walang CGI. Hindi ko alam. Hindi ko masasagot para sa pero pero akala ko umabot ka na dun sa level. Hindi, pero alam ko kasi, the interviews I've watched, hindi siya CGI. Hindi, no? Kasi kahit yung mga magots, ganun. Season 2 na yun. Pero sorry, season 2 na ba yun? Season 2 na yun. Pero, okay. pero hindi yun, just kwento ko na lang mamaya. Pero, ano siya, there's really this effort to make it feel as real as possible. Na, yung lesson siya na, ang dami ng dramang makikita in real life, hindi mo siya kailangan i-embellish. Kasi, yun nga yung gusto ko parang it shows you na itong mga bagay totoo tong nangyayari, and that's all the more heartbreaking and that makes it all the more emotional kasi ito yung totoong nangyayari. And isa siguro before we go to the spoiler territory, what I like about it is it shows na by virtue of its format, it doesn't try to resolve everything, and it shows na hindi ka magkakaroon ng one big character switch in the span of 15 hours. Oo nga, no? Parang ngayon na nasa season 2 na ako, nga, no? Ano kayo nangyari doon sa character na yun, nangyari sa patient na yun? Hindi ko na rin alam. At hindi na siya masasagot ever. Yeah, and siya, parang sometimes the only triumph of the day is natapos mo siya at babalik ka bukas. Yun na yun. Hindi kailangang may bago kang resolve to be the best doctor ever. And the struggle and the change comes slowly. Hindi siya yung parang biglang may mangyayari tapos change na yung buhay mo. Ganyan. Yun. So, with that, we will go into spoiler territory. So, kung di mo napapanood, tayo mo spoil. Yes. Pause. Let this be your mark. We will be talking about favorite characters, favorite scenes, specific character arcs na gusto. So,
if gusto mo yung pag-usapan, panoorin mo muna, balikan mo to after this timestamp. We will give you time. 5, 4, 3, 2, 1, game. Okay. So, ang first nating pag-usapan ay Most memorable scenes. Most memorable scene. Sige, ikaw. Siguro, off the top of my head, yung naiyak talaga ako, yung Naiyak ka. yung niligtas yung drowning girl nung kanyang kapatid. Yeah. Grabe yun. Tapos, si child, alam mo yung hindi niya alam paano i-process. Kaya di siya umiiyak kasi hindi niya alam paano i-process yung nangyari. And hindi niya ka-grasp yung nangyari. Ganun, hindi kasi kaya pang mag-handle ng ganun nung kid. Kaya ang ganda nung ginawa ni Mel, na kumuha siya ng teddy bear, tapos parang, Play pa rin talaga yung way. Kasi ganun niya maintindihan language niya. Yeah. So, ang memorable scenes ko, OMG. Yun yung Isa-isa lang. Ay, wow. Alternate. Sige, Huwag mo na alternate. maubusin. Wala na ako sinabi. Sorry. Ako siguro yung memorable scene ko ay yung unang namatayan si Whittaker. Yung akala mong kalma lang tapos biglang nag-ACS. Kasi nangyayari yan to so many of us na parang kala mo benign lang, biglang nag-code. Ganun. Tapos parang nakabuild pa siya ng rapport, you know? Yeah, and there will be patients na yun yung medyo jarring na mga deaths. Personally, yung ibang all deaths are impactful, pero ibang impact yung nakausap mo siya na alam mo yung buhay niya, nakausap mo siya. Kesa yung na-receive mo siya, comatose na, never mo nang nalaman. Parang you're just left to wonder. Pero yung alam mong buhay to dati, tapos biglang ngayon hindi na. Tapos parang may guilt component pa na you may have played a role in it. Alam mo yun, that's a record that will not stop in your head. At kailangan mo i-train yung sarili mo na hindi makinig doon. Kasi hindi ka maka-move on. And isa ko rin appreciate sa The Pit ay yung, and I think they really looked into this, ay anong magiging reaction ng med student pag ito yung nakita niya versus anong reaction ng resident pag nakita niya to. Actually, ano yung difference ng comfort and confidence ng isang first year versus isang fourth year, ganyan. And ano yung hinimatay si Javadi. Oh, yan. Alam mo, let me be honest. First few episodes, talaga hate ko si Javadi. Kasi parang, girl, walang nangaaway sa'yo. You don't have to keep defending yourself. Parang kasi ang defensive niya, so basically anak ng Diyos siya, diba? So parang sobrang defensive niya about pagiging anak ng Diyos. Pero alam mo yon, hindi ko naman kasi naintindihan kasi hindi man ako anak ng Diyos. So baka ganun nga talaga yung experience na parang kailangan mong pakita that you've earned your place at hindi ka ma-judge na nepo baby nga. Ganyan. O ano pang favorite scenes mo? Or scenes that you remember? Yung ano pa, yung ano rin parang similar sa sinabi mo, very close to home yung dalawang magkapatid na nag-retract ng DNR. Kasi nangyayari talaga siya. At saka ang hirap niyang conversation na yan. Buti nga sa kanila nakapag EEG pa eh. EEG ba yung ginawa? Di ba EEG? Parang prognosticate pa. EEG? Basta yun parang para patunayan lang. Hindi, yung cerebral perfusion study, be. Iba pala yan. Na-mix mo yung dalawa. Sorry. Yung isa hindi, yung hindi ano. yung fentanyl overdose. Yung isa pala. Anyway, so doon muna tayo sa elderly. Yun, yung parang gusto nilang gawin mo lahat kahit nag-DNR na, tapos pag nakita mo nahirapan, pa-intubate. Baka yung na-intubate, tapos nagpa-intubate pa din kahit ayaw, kahit hindi naman na helpful, ganyan. Tapos parang nakarelate na ako kay Robin no, na parang, sige na nga, parang, sige, intubate natin. Ito yung gusto nyo. Kahit parang against your will na, parang futile na siya. Oo. Tapos niya pa rin. Ang ganda rin nung pagkaka-explain ni Robbie, parang it's a good way to see how you apprise, parang ways to apprise patients, right things to say or proper things to say, like ikaw yung nag-share nun, di ba? Yung ano 3 things. Yeah, oo na. Anong 3 things? Yung four kasi. 4 pala. Four things niya. You say, I love you, thank you, forgive me. I forgive you, please forgive me. Ganyan. So, Hawaiian, sorry, di ko maalala, pero Hawaiian thing siya na really good practice to say to anyone na you feel that needs to be said in times of goodbye, ganyan. Na comforting for those who are grieving, na masabi mo siya. At saka totoong-totoo na merong magkapatid yung isa parang gets na yung isa hindi. Parang totoo talaga yun. Tsaka gets ko din na yung isang kapatid, feeling kasi niya, nagkulang siya. Siya yung may regrets eh. May nagsabi din sa akin nun na senior na yung mga ayaw mag-let go ay may regrets na parang feeling nila may kasalanan sila or hindi sila
nag-show up enough So for parang that ngayon nila person. gustong bumawi. Yeah, na parang di nila matanggap. Kaya, alam mo yung version natin na ganyan din, ay yung mga nagko-code for 45 minutes na, 60 minutes na, pero ayaw talaga tigilan. Parang, usually yung mga ganyan, yung mga malayo sa kanila, gusto abutan, ganyan na, naintindihan ko din naman kasi, alam mo yun, kung sa lugar ka, parang, may desperation din eh. Another kind of desperation na gusto mo pa rin tong gawin. Kahit na, pero it also begs the question, kanino mo siya ginagawa? Para sa'yo? Para rin ba sa kanya or para sa'yo? Diba? Siguro tigtatlo ba to? Go. O sige. Sorry, hindi natin ito pinag-usapan. Parang, Go. I really liked how Mel handled the patient with autism. Isa yun sa sobrang nag-stand out yung sa ankle akin. sprain. Yeah, kasi it shows na hindi kailangan sundin mo lagi yung template in your head. Kasi we are taught how to talk to patients, interview patients with the template. Pero what Mel did is she was sensitive to the needs of the patient with autism. At alam niya that there are some things that may be overwhelming or overstimulating for them. Kaya iniba niya, parang alam niya na may alam tong patient. Hindi siya completely walang alam. Could be nag-search siya, pero may alam siya. At hindi niya din-discount yun. Parang parang mukhang gusto niyang mag-learn more, kaya nilabas niya yung parang model, ganyan. Nakakonect talaga siya. And hindi yun yung usual way or yung prescribed way of doing it, pero nakakonect siya sa patient. And really good way to show how you can be flexible with how you treat your patients. Ikaw? Yung last ko na tama ba? Baka mali ako. Sige. Si Mohan nga ba yung yung may influencer na siya ba yung doctor nun? Yes, yung may nag-makeup. Mercury. Oo. Nag-stick yun sa akin kasi which parang leads to the next guide question. Mabagal din kasi ako. Ako din. So diba ang nickname niya is slow mo? Oo. So parang nung pinrobe niya at parang nagkaroon siya ng gut feel, parang okay, meron naman palang point yung marami kang tinatanong at gusto mo mag-spend more time with the patient. Oo. Kasi yun, na-figure out niya na yun pala yun. Kasi kung hindi, parang hindi nila matitreat ng maayos. Parang may mga red herring na ito lang siya. Pero pag pinrobe mo, meron pa palang deeper. Alam mo yung maganda nga, ay pinapakita din niya yung iba't ibang klaseng resident. Na hindi to, okay, ganito lahat ng resident. Hindi siya gano'n. Na parang, o kaya wala ding pinapakita na ito yung better resident. Ito yung best. As in, every resident may flaws. May nanood nga na parang, tinanong ko, sino ng favorite mo? Wala, parang lahat sila may problema. Kasi totoo, lahat ay may flaws. Lahat ay may kakulangan. May hindi maganda about them. Na true to life, na parang matalino nga siya, pero walang pake, walang ambag, ganyan. So, I'm glad nga na parang may ganitong facets na pinapakita. Sige, yung last ko na lang ay, baka ma-mix ko yung season 1 and season 2 na naman. Pag di ko na-gets, ito na yun. Ayun na yun, ganyan. Ito, dahil lang gusto ko na sana ginagawa natin. And siguro kailangan, dahil nasa posisyon na tayo to teach, ay kailangan, Ay, akala ko yung silent moments after a death. Well, yun. Pero yung basically maraming ganong moments, yung processing after the death. Hindi natin siya ginagawa na kahit man lang, not just for the patient, not just na, okay, moment of silence kasi may namatay. But for the trainees din. It's not easy to lose patience. Hindi siya, it's a moment that will stay with you. Pwede makalimutan mo yung nangyari, pero it will stay with you na may namatay in front of you, ganyan. And kahit makakita mo siya pa ulit-ulit, parang feeling ko kasi may value in processing things, in thinking about what you got from this or what was taken from you from this, to honor that feeling. Kasi hindi natin siya nagagawa. I mean, naalala ko, I had students watch an episode one time. Tapos sabi niya, yung isa ay, ngayon niya lang daw na-process yung isang death, gano'n. Na parang, important talagang mag-think and Correct na ba itong mga pinapanood mo? Hindi ko na maalala, sorry. Pero, kasi I did that several times. Pero yun, may mga ganong moment talaga, di ba? Kahit nga si Robbie mismo, di ba, hindi niya pa fully na-process based sa mga flashback. And yun yung pwede mong makita na, okay, Robbie seems like the ideal consultant. Pero ang dami niyang hang up, ang dami niyang baggage na dinadala. And there's a price to pay for bringing that much baggage na hindi laging, may value in
going to the next patient and just moving on. Pero there's also value in pausing. Parang ang pinaka nag-stick na one of those moments na ay yung after that pediatric death na lahat sila nag-gather, nagpo-process sila. Tapos biglang may magtatawag kasi may nagtotoxic or may nag-aaway sa labas, ganyan na. Alam mo yon, ganyan yung buhay na parang wala kang time mag-process kasi hilahin ka to the next thing, ganyan. So, kailangan intentionally magka-carve out tayo ng time for us to process things. Okay, favorite characters. Favorite or yung nakarelate? Or... Pwede naman, oo. yung pinaka-narelate. Character that struck with you. Yung nakarelate talaga, yung una pa lang, kahit hanggang pagkatapos ng season 1, kay Whittaker. Oh. Kasi parang feeling ko ganoon din ako dati na parang gawin mo to, sige gawin ko. Tapos parang kapag nagkaroon ng problema, okay, parang siya, nakailang palit siya ng scrubs. So parang feeling ko ganoon din ako na pag may pinagawa, okay po. Malas talaga siya okay nun. Okay po, no. Tapos, parang yung ano din, feeling ko nung med student ako, yung eagerness, nandun din naman. Di ba, anong year level ba siya nung season 1? Fourth year siya be. Ay, patapos na ba siya? Ay, no, MS4 siya, med student 4. Kasi sa kanila, sa US, diba, intern at first year, ay pareho lang. tsaka yung internship nila, naka-boards na yun eh. Tama ba ako? Hindi, ang boards kasi ay After sequential siya. Hindi, may step 1, step 2, step 3. So parang yung may USMLE. may certain point siya na mag-USMLE ka. Basta na yun. parang different levels of your med school career ka mag-USMLE. Kaya Or MS4 si Whittaker. MS4, So fourth year, clerk siya. Basta ICC si Javadi nung season 1. Oo nga, Okay. kasi nung season 2, med student pa rin siya. Sa si Whittaker. Yes. Tapos si Santos, siya yung intern R1 siya. So siya yung parang nakaano ko kay Whittaker na in terms of parang relatability na parang oo nga, parang ganyan din ako na mali-mali minsan pero ready namang matuto. Ako, magkaiba yung favorite character ko and siguro yung I'm most like. Yung sa akin relate lang yun, pero yung siya yung favorite ko. Yung relate sa ako, labo. Yung nakaka-relate ako, si Mohan din. Kasi, mahilig ako makipagkwentuhan eh. And sometimes to my detriment talaga. Kasi, parang tagal-tagal na ng usapan. Pero kasi, ayoko kasi nagdi-dismiss ng nagkukwento. I mean, kung magkukwento siya, hayaan ko muna siya hanggang, tapos mag-follow up na lang ako, ganyan. Ayoko nung, teka lang, next na tayo, ganyan. Parang, alam ko na hindi yun always the most efficient way. Pero I think, people come to me not just for their illness, pero kailangan nila ng masasabihan nito. And feeling ko, hindi naman nila makukwento basta-basta kung sino. Pero, I appreciate it and parang gusto ko na maramdaman nilang may nakikinig. Pero yun nga, it comes with the price of ang bagal mo. Hanggang ngayon, may mga consult ako na 1 hour. Na parang bang psych siya. na parang, na kala mo nag-anamnesis siya. Hindi, regular consults lang, ganun. Sa clinics mo? Oo, parang sorry. Okay lang, may time ka naman. Yun. Sige, ano pa? Favorite? Ay, tapos ka na ba sa related? Related. Ang tita ko si ganyan. Favorite siguro, yung unang humasok sa isip ko ay si Mel. Gusto Gusto ko yung empathy niya. Although parang, ako kasi, gets ko yung neurodivergency. Yeah, parang yeah. magigets mo na ganun talaga yung ano niya. Tapos gusto ko yung concern niya sa kapatid niya. She took the time na tumawag sa kapatid niya. Parang niya nakalimutan yung family niya. Tapos how she approached patients. Pero alam mo, in general, ang observation ko doon, yung mga nurses, may time sila mag-offer ng coffee. O, samahan mo sa bumili ka ng kape. Pag sa tayo, samahan mo tayo sa co-op? Punta kayo sa co-op? Madami tayong pasyente. Oo nga, no? Parang, samahan get mo. some tea. Parang, let's get you a snack. Wow! O, sandwich muna tayo. Uy, buti may isa yung comment ko. Buti may libreng pagkain, no? May snack lang doon. Kasi, Actually, no. sa ER, sa... Pili ka doon. At saka, or kung meron mang sa food, may Bawal. oras. Hindi, may oras, May oras. diba? Parang hindi naman basta nandyan lang, kuha ka lang. Yung Diba? isa, kuha ng sandwich, yes. Actually, no. Pero gusto, yun na lang. Parang, parang yung empathy ni Mel, tapos yung overall nila na parang very accommodating sila sa lahat ng mga bagay. Oh, ikaw, ganyan. Walang ginagawa, te. Yeah, yes. Tsaka, na-appreciate ko din talaga na ang competent ng nurses kasi, kaya super well-oiled machine din doon. I mean, daming problema, pero what keeps it running also, ang galing Hello, ng Filipino nurses. Diba? Yes. Ito rin, the first, hindi naman siguro, ayokong ma-call out na hindi naman pala first, pero napakita nito na ang dami talagang Pilipino na nurse, ang daming Pilipino na health workers sa the representation we States. needed. Yeah, kasi sabi nga nila,
kahit saang hospital sa States ka pumunta, meron at merong on the staff na Pilipino. Oo. Sige, ang dami nating Pinoy na healthcare workers. Hello, Oo. brain drain, ganyan. Oo. Kaya talaga nakakatuwa pag may nagtatagalog. Kahit Yeah. ang babaw, no? Parang, Oo, hindi, ano talaga tayo, uy, Philippines. Uy, Philippines! Diba? Hi, I'm Joelle. I talk for a living and I'm an overthinker. Life keeps going and the questions keep coming. But I hope you find comfort in the fact na hindi ka mag-isa. Ang dami nating overthinker, no? Sa ups and downs, twists and turns ng buhay, paano kung ituloy lang natin ang paghanap ng kasagutan? Ready? Tara! This is Joelle's Podcast. Paano kung? Powered by the Pod Network. Tsaka, ito ay, marami kasing nagjo-judge nung accent nung iba. Pero, Go, explain mo. feeling ko kasi, si Princess kasi, talagang Pinoy siya na dito naman, lumaki. accent pa lang. Oo. So, ang nakikita ko ay it also shows the different kinds of Filipinos in the diaspora. Na si Princess, siya yung nag-migrate. Oo. Pero si Si Perla Perla. or si Santos, pwedeng sila yung mga parents nila yung nag-migrate, sila yung lumaki dito, baka nagtatagalog sa bahay but not enough. So enough to understand pero not enough to speak without an accent, ganyan. And syempre, ano na rin, molded na rin by Western culture. yeah, and yung mga peers nila growing up, parang yun na yung changes in the language na alam mo yun, maraming ganun eh. May mga Filipinos abroad na nalilito about their identity. Tsaka for the kasi- chismis pa rin sila. Yes, no? I love it. Tsaka yung yung mata-mata, ganyan. Oo, yung mga mata-mata acting nito ni Oo, Princess. tsaka At yung Princess, the name. Yes, Princess. Alam mo, na-realize ko talaga, yung Princess Pilipinong-Pilipino siya. May Princess ka bang kilala sa States ka? Unless Princess ka talaga ng isang... Nung sa States ka, may Princess ka bang friend? Wala. Diba? Tapos Perla with an H. Diba? Oh. Yung talagang with an H. Oo. Si Trinity malamang pinangalan niya ng madre, ganyan. Oo, or something holy. Oo. Tsaka na-appreciate ko na si Santos. Talagang yung Santos, ay hindi Santos, ganyan. Santos. As in, Santos talaga siya, ganyan. Yun yung pronunciation. Sino ang favorite mo? Well, favorite ko na si Mel kasi. Pero it's also, sorry, kung hindi kayo shipper, sorry. Pero, sinship ko talaga si Mel at si Langdon na, alam ko na pwedeng magka-platonic friendships. Pero bakit ba? Gusto ko maging sila eh. And I'm sorry, dapat hindi ako pro-cheating kasi may asawa si Langdon. Pero, Oo nga. sorry. Pero, I know it's wrong. And kina-question ko din yung sarili ko a lot of times. Pero kasi, ang cute nila. And kahit pa hindi maging sila, ang cute ng friendship kasi. It's really, at least for me, it shows that there's so much comfort in connecting with someone in this hospital. At saka talagang amin natin si Langdon na natutunan niya kay Mel yung approach. Oo, tsaka parang safe space nila yung isa't isa. Kahit na when you look at them individually, hindi naman sila magkaugali eh. Mas magkaugali si Langdon at si Santos. Sila kaya sila may tension. Kasi kaya sila nagka-clash. Nakakatawa nga yun, sabi ng actors, both actors sa isang interview ay parang buti nga hindi sila siniship kasi nga parang na enemies to lovers. Ganyan. Wala namang ganon. Kasi nga, ang dami nilang tense moments talaga na nag-aaway. And alam mo yon, parang grabe yung discourse on whether or not to like Santos or Langdon. Ganyan. And marami nag-aaway doon. Ikaw, sige nga. Ayoko kay Santos. Ako din. Kasi, yung lagi kong sinasabi, hindi siya, ang mga pro Santos, kasi syempre ay, babae siya, at she's just standing up for herself, she's just speaking her mind, ganyan, wala namang mind. Pero, alam mo, kung may blockmate ako na Santos, ayoko siyang maka-group, Diba? ayoko siyang ka-endorse. Parang bully siya na ang dami niya mga kung ano-anong pangalan dun sa dalawa. Tsaka ano siya, hindi niya, Gunner siya. tsaka hindi niya, parang, hindi siya sumusunod sa senior niya, hindi niya Oo. pinapaalam, ganyan. Very important yun na hindi lang yun sa, although mali naman talaga si Langdon kung paano niya kinall out. Yes, si, yes. ano. Mali To be talaga fair, siya doon. mali talaga yun. Oo. Pero parang, ang masyado kang cocky, masyado kang confident para gawin yun. Parang hindi ko ma-imagine na gagawin yun ng, ewan ko, at least sa atin Hindi, tsaka, yung ano intern siya. parang magmamanage siya ng sarili. Tapos parang yung resident, ma-take na back na, uy. Tsaka it's not a hierarchy thing it's not a hierarchy Patient thing na safety eh. safety kasi responsibility kasi nila doon i-oversee yung mga At saka lower at the end of the day, years. pangalan niya yun. Yeah, so parang kailangan na-oversee. Responsibility niya yun as the senior resident na na-oversee niya lahat. So, Nag-pneumothorax nga ba? Diba? Nung kasi binipop nag-bypass niya? siya eh. So, ganun talaga mangyayari. And learning siya for Santos. And ano nga, parang,
you could say na people will mess up talaga. Pero that shows the importance nga na training institution kasi yun. Kailangan may oversight yon of the senior at kailangan respeto mo yung senior mo. Wala kasi siyang respeto din. Ang isang hindi na-highlight a lot of times ay yung scene niya with Sean Hatosi, si Abbott, na may ginawa din siyang procedure na hindi rin niya pinaalam, potentially dangerous, potentially harmful to the patient. At kinall out din siya ni Abbott yung mass casualty na yung gumawa siya ng Reboa. Yes. Na kinall out din siya ni Pero parang pinraise siya, di ba? Parang nung... kasi very cowboy act kasi. Pero kailangan ma-highlight din na before siya i-praise, kinall out mo na siya na dapat di mo yun ginawa. Dapat nagpaalam ka muna. Pero sige, give ko na sa'yo. Tama naman yung ginawa mo. Pero di mo yun dapat ginawa. Hindi lang siya naha-highlight eh. Pero kasi ganun yung ugali ni Santos. And I get it. She must have had an abusive childhood. She must have had kaya ganun yung responses sa mga abuse at kaya cases, no? at kaya suspicious siya of people. Kaya mas mababa yung threshold niya to suspect something. And but I'm sure she's been through a lot. But still, ayoko siyang makatrabaho kung ganun yung ugali mo. And it shows na you can like a character but also not like some of her attributes. Kasi yun talaga, yun yung best way to describe it. Kung mamimilaw ng blockmate, ayoko sa kanya. Pero in fairness, binigyan na ng bahay si Whittaker. Yeah, yun nga. I think naman may siya, may good May side redemption siya. ng konti. Oo. And kahit feeling ko, lang talaga siya, hindi niya alam how to show care and concern and how to make friends kung hindi siya mangbubuli. Kaya deserve yung pag-call out sa bedside manners niya. Yeah. Kaya yun, di ba, nung dulo na parang kailangan, hindi mo siya dapat pinapapaspas lang, ganyan. Dapat, and feeling ko kasi ganun siya mag-cope dahil ganun siya, nahihirapan siya. Parang may ganun siya. Explains, but that's not excuse. Yes, as you ayan, always ang galing. Yun. Yung second ko, si Dana. Oh, Love na love talaga. ko yung Chargers, parang, kung yung Chargers ko, parang okay na okay ka work. Ay, oo No nga. nonsense, Love anything. it. Tapos parang, siguro sa iba, parang magka-come off as very, parang arrogant yung way niya. Pero hindi. Parang okay sa akin yung manner of, feeling ko very American lang yung way niya na magsasalita. Pero kahit gawin mong Filipino yun, kahit translate mo, okay lang sa akin. Kasi ER setting, kailangan tayo talaga. Very firm Philly yung tayo, accent niya. mabilis lang tayo kumilos. So pero naawa din ako sa kanya na, oo nga kung ilang beses mo nga na-experience yung assault, mapapasabi ka talaga. Kaya hindi ko na nga siya in-expect ng season 2. Kala ko magkukwit talaga siya. Oh, yun nga. Pero yun naman yung yung going there, 'di ba? Na parang babalik pa ba siya, ganyan. Oo. And ang galing ng acting ni Catherine Lanesa kasi ramdam ko na parang kahit first time ko siya makita ever, alam kong matagal na siya. Parang ramdam mo na agad na Very Meryl Streep. Yung energy. Hindi. matagal na? Matagal na siyang nag-work sa ER. Okay, Yung character, okay. hindi si alam ko naman matagal na siya pero alam kong matagal na siyang nag-work sa You get that energy. Na hindi ito tipong... Hindi katulad ni Princess Perla na parang, gets mo na kahit hindi siya sinabing charge nurse, mas superior siya in terms of experience. At parang mas... Alam mo, hindi siya madaling mataranta kapag may nangyayari. Alam niya agad. Pero at the same time, hindi rin naman siya walang pake, hindi naman siya nonchalant about things. Alam niya pag kailangan ng bilisan, ganyan. Galing. Sa isa ko pang favorite, ito ay funny na lang talaga. Favorite namin to ni Jor kasi this is who we aspire to be but we know we can never be. Si Shen talaga. Si John Shen with his iced coffee. Pero... Nalala mo ba siya? So, ito, parang... Pero ano ba siya? Ay, oo nga. Ano ba siya? Consultant siya. Oo, pero hindi siya... Nandun ba siya ng mga first few episodes? Wala, nasa mass diba? casualty na siya. Mass casualty na siya. Kasi night shift talaga siya. Pero kinall in sila early dahil nag-mass casualty, diba? Tapos kasi nakakatawa yung scene na si Robbie, ayan, game na, tayo na. Ito. Tapos parang si Shen kasi, very nonchalant, very chill siya. Dalapan niya, may ice coffee pa siya habang naglalakad. Tapos parang, diba? tapos si Robbie, parang feeling niya hindi nakakinig si Shen, hindi niya naintindihan. Pero pag tinanong niya, tama naman lahat. Parang, yan, pasok. Ito, green, ito, red, ganyan. Tapos, hindi siya irresponsible. Magaling lang talaga siya. As in, sabi ko nga, I aspire to that level of zen that Shen has na kaya niyang, tapos ER siya, so you would think high alert, very high strung people, pero siya
very chill kind of person na tanggap Na meron naman talagang ganun, na ER person, di ba? And mas may exposure siya sa season 2 pag nakita mo na may kita mo competent siya eh. Hindi siya bobo kasi parang madaling i-dismiss na walang paki yung mga chill lang ganyan or like puro fun lang Pero yung man ginagawa. sabi ko na in general, ang tatalino nila doon, no? Yeah. Parang nung intern ako, kaya ko ba sagutin yun? Yung student, competent sila mag-ultrasound. Di ba? Wow! Mga fast na agad sila. Ako hanggang ngayon, di pa rin ako nag-ultrasound. Parang, excuse me. Di ba? Ang galing. Ang galing nung ano. Tsaka, ramdam mo yung training hospital siya. At saka talaga involved sila. Yeah, and every now and then magtatanong sila na, what are the clotting factors, ganyan. Ang galing. Ang ganda nung pagkakagawa. And maganda yung training nila. Maraming doon na hindi natin alam kasi hindi natin siya na-experience ourselves or hindi natin nagagawa in our institution. Pero ang galing na ito yung mga pwedeng gawin, ito yung mga nangyayari abroad. Pero, di ba, ang galing nga na although it's a medical show, ang mas nagsistrike talaga part ay the social issues that come around, yung mga issues on healthcare safety, burnout, trauma. Ay wala, isa pang mga ano ko din na favorite yung mga social workers. Yes! Oh my Diba? God! Ang galing talaga. Kiara. Yan pala. I-favorite natin si Kiara talaga. What a role she played. Kahit yung mas casualty na parang isipin mo, anong role nila? Oo nga, siya sila dapat magko-contact. yun. Oo, sila yung tayo kasi parang may toxicity tayo sa Pilipinas, I realize, na on one end, hindi natin na-recognize yung role ng iba. At kaya ang nangyayari, Puro doktor, lahat. Parang binibigay lahat sa atin. Kaya tayo, 'di ba, may special role yung isang shift natin dati nung COVID na ikaw yung tagatawag ng relatives. Oo nga, dapat ka pwede nga. Hindi, kasi to be fair naman, mag-explain kasi. Pero kung mag-i-inform lang, pwede nga talaga yung social worker. And magko-contact ng family, parang mag-guide sa process nung death, nung parang admission to kung saan man. Social worker nga yun. Pero to be fair, I don't think social workers get enough recognition here at kaya hindi sila masyado na-hire, hindi sila masyado nabibigyan ng competitive salary. Hence, wala masyadong social worker, di ba? So, pero they can do that and that's a really big help, a really big assistance sa mga kung ano mang gagawin sa ospital. Kasi ang daming bagay na nangyayari. It's really helpful kung ito lang yung role mo, ganyan. And isa yun sa maganda rin sa dapit na ang daming na-highlight. Parang ang ano ko nga, na-realize ko, ang narrow-minded ko pa din. Kasi when I say that, I just mean isama yung nurses. But kailangan kasama din yung social worker, pharmacist, sorry, hindi mo na makikita. Sa season 2 pa to. Pero makikita mo din yung respiratory therapists, yung importance din nung kahit natuwa ko na may palistahan person din. Ay, Na ibang sa tao triage siya, din, oo. na ang gagawin niya, siya yung haharap dun sa mga nagreklamo, ganyan, siya yung haharap na ikaw, next, ikaw ganito, ganyan. Yun, tas totoo din yung mga may nagtotoxic sa waiting area. At saka yung na-realize ko doon, nga, pag malapit na matapos yung shift mo, toxic. Oo. Di ba na mass casualty? Anong oras na yun? Yeah, 5? Tapos malapit sa loob namin yung mass casualty kasi nagkaroon kami ng similar experience ng residents kami. So, a little before COVID, nagkalambanog incident, di ba? Na may isang party somewhere south na yung Nabalita pa lambanog. yun na parang may isang source lang na pinagawaan. Yes, so lahat na sila. Hindi maganda yung ano yung process sa lambanog. Basta yun. parang yung nagkaroon essentially methanol toxicity sila na sabay-sabay dumating na problem pa nun, transition tayo nun parang nandyan pa yung, parang first time mag-senior ng mga senior natin, ganyan. Tapos, yun yung, nakakatawa nga, so sila may band, diba, na red, green, ganon. Tayo nun, mga papel-papel lang yun na parang, didikit-dikit mo ng mga tag-tag lang natin yun, diba? So, nangyayari siya and I'm so happy na pinakita. Ano nga siya yung magandang model? And I heard, or at least from what I remember from an interview, they base it on what happened in a Las Vegas mass casualty event na ganun yung ginawang sistema. Kaya, ganun yung pattern nila. And very efficient for what they're trying to do, diba? And, pero grabe yung oh my God, first day ko na nga on a shift tapos magkaka-mass casualty. Totoo ba? Kaya tuloy dapat important dun sa last episode na, hindi ganito everyday ha. Oo, parang, malala na to. Tapos parang natawa na lang si Robin na last day lang nila, ganyan. First day lang nila, ganyan. Kaya nga. Pero, gabi na lang katawa. Sa lahat ng hindi natin nabanggit si Robby talaga. Ah. Pero hindi, ano naman siya?
I guess pinapakita niya, although main character siya, pinapakita niya na marami ding flaws talaga. Kahit na ikaw yung Ako naman, bida. ina-aspire ko siya on how you act as a consultant. Yes, Like yes. the teaching, Oo. how you ask questions. Parang, okay, what's our plan? Yung mga ganun na yung level ng tanungan natin. Hindi na yung, what is the ganyan? Mas ano na tayo, higher thinking. Ang trauma lang din talaga niyang dinadala. Parang hirap talaga siya kapag personally ka-close niya yung patient. Naalala mo yung may scene yun na parang nakakailang code na ilang bag na ng blood yung nabibigay. Pero alam namang, parang kung ibang pasyente nga yun, nilet go na niya yun eh. Pero, yun. Parang pinaramdam talaga doon na pag meron kang personal attachment, magkakabias ka talaga. Yeah. Kasi casualty na yun eh. Ilang dugo yung binigay mo na dapat binigay mo. Di ba may shortage na nga kayo ng dugo? Sinalin mo pa diba nga, sa isa. Nagdo-donate na nga. Grabe talaga yung nagdo-donate kayo habang parang I cannot imagine. Gagawin mo ba yun? As a donator? Okay lang, pero parang Donor pala. pero feeling ko parang yung protocol, 'di ba parang yung pa pala isang naalala ko lang, yung ano din yung admin versus frontliner tension. Yes. Na may disconnect kasi Meron talaga. Kahit pa parang best interest or first world na dapat to, na ganyan na dapat you would think. Kasi parang lagi nating dahilan ay di kasi tayo ganun mag-isip dito sa parang gusto natin nagpapagod at trabaho. Pero ganun din pa yung problema nila. Tsaka yung interest ng corporate private versus a yes, public oh my hospital. God, oo nga, diba? may ganun. Yes, as a public health, that Diba? rings true for you. Oo, tsaka yung mga sa atin hindi pa masyadong patient satisfaction. Pero big thing kasi yun sa US. Oo, kasi nga privatized siya. So parang nagda-drive kasi talaga yon ng money, ng investments, ganyan. So wala, ang daming totoo talaga. Pero yun, kaya ang isang gusto ko dun sa format din ay wala namang parang alam mo at the end of the season, may trauma pa din si Robbie and meron pa din siyang dinadala. Pero triumph na hindi niya tinuloy magpakamatay. Yung isa pa na, last na bago tayo matapos. Sige. Yung mga problems din ng mga doctors like si Langdon. Nangyayari din kasi yun sa atin. Totoo. Oh my God. Alam mo, parang napaisip nga ako kasi alam nating nangyayari siya. May mga stories na tayong alam about na nangyayari yung addiction. Tapos alam mo yung, I realize I don't think we handle it well. As in, we don't know how to handle it. Parang kung may ganun ay hindi natin alam ano yung next steps forward. Kasi at least si Langdon may way siyang gagawin eh. And parang, it's multi-layered din eh. Kasi, hindi ko alam kung same sa experience mo. Pero ako, hindi ko talaga it caught me off guard na nagdodroga silang doon. Akala ko talaga no silang si Santos sa mga vials. Akala ko like si Santos yung mabibigyan ng big lesson dito. Sabi nila, nung mga original cuts daw, may mga subtle signs dapat na nagdodrog silang doon. Tinanggal nila para hindi nga halata. And para mapakita na it doesn't mean na sobrang galing nung doktor na to at sobrang efficient niya. Tapos ano din yan question din yan of pag sinumbong ko ba to, paano yun? Magmamass casualty, kulang ako ng tao, mababawasan ako ng senior resident dito. And efficient nga naman siya. Wala naman siyang pinapatay. At saka okay lang, parang on the spot niya pinaalis. Hindi ko alam, parang sa atin kasi feeling ko maraming benefit of the doubt, may due process pa yan. Well, pero I think ganun kasi yung moral ground ni Robbie na alam niya na okay, ito na yung nangyari. As ano yun may frustration din kasi si Robbie dyan na feeling niya, kasalanan niya, na this all happened under his watch, na hinayaan niya tong mangyari in his ER. Grabe kasi yung hero complex din ni Robbie. Isa yun sa toxicities niya na meron siyang messiah complex na feeling niya kasalanan niya lahat. So, kahit yung nangyari kay Langdon, feeling niya kasalanan pa din niya. Tapos, pero yun, it's important to talk about those things na ano implications nito. Some people would say dapat tinanggal siya. Dapat nasaan ka na ba? Sa season 2. Sa season Season 2 na kasi yung hindi, nakabalik na siya. Yes, okay. So yun, parang that was whole conversation. Pwede ba silang bumalik as doctors? Or pwede ba silang mag-function? How will we know? Kasi it's also a big conversation because especially in our country na may history of EJKs na ganito ba dapat tratuhin ng drug addicts? If we say that it's a disease, how do we treat them? Kasi nga, sakit siya. At
dapat ba iba yung treatment pag doktor? Bakit pag addict sa kali, papatayin? Oo, Bakit? parang mga usapan niya ba, may Esquire article na parang pag high society drug use. Parang, Oo nga, versus bago yan. Parang pag mga kalye-kalye pinapatay, pero pag high society, in parties. Or parang sasabihin pa na just to let loose, ganun yung image niya, diba? So, ang daming pwedeng pag-usapan about how we see doctors, how we treat patients. So, ang ganda talaga. As in, I know it's not a perfect show. It doesn't have to be. Pero it's the closest we can get to how real medicine is. And how it, alam mo yun, I like how it puts medicine in the larger context of what it is in society. Na actually, it's just microcosm of what's happening. And it's just where people are sick, pero the problems there are problems that everyone faces. Ang ganda, manood kayo please. At ikaw manood ka na ng season 2. Ganun na lang. Ganun. Yes. Episode na ba ako? 1 or 2? 2 na ata. Okay. Yan. Ano siya, so at the time of this recording, manonood pa lang ako ng finale. So good luck to me kasi a lot of people, alam mo, isang problema ko ngayon, dahil nga hindi ko proud yung finale, hindi ako maka-social media at all. As in, konting open ko lang ng Twitter, ay shit, may spoiler. Kasi kung gusto nyo nga magsubaybay, they release episodes weekly lang. Hindi siya isang bagsakan. Yes. Actually, yung mga nagustuhan yung season 1 kasi bininge siya. Tapos nung nag-season 2 na weekly, hindi na sanay yung generation natin na mag-weekly abang. Kasi dati sa TV parang teleserye pag abangan, Diyos ko, next week na naman. Tapos parang di ba time mo pa kailan kaiihi kasi para sa commercial, ganyan. Dahil ngayon may streaming platform na, parang, ay wow. Pero I like what it's doing. And I like what it's doing na every year halos may new season para ayun, may continuity talaga. And it's also good for the staff. And ayun, isang magandang ginawa nila, they got new faces, new TV faces. Kasi a lot of them are theater actors na, ayan, si Santos, si Izzy Briones, she was in Hamilton, she was in Hadestown. Si Langdon ay hindi pa siya first Broadway pala niya to, ay theater actor din, ganyan. By the trivia, ang actor na si Patrick Boy, he's actually recovering alcoholic. 4 years sober na siya. Sinong character? Si Langdon. Si Langdon. Totoo siyang alcoholic na 4 years sober na ngayon. So, hindi niya alam yun nung kinuha niya yung role. Hindi naman sinabi yun sa prompt. Pero extra special sa kanya yung pag-represent kay Langdon. Kaya, yun. Kaya, ganda din. Wow, pogi pa niya. Ay! Okay, if you like this episode, una manood kayo ng The Pit. Pero please follow Kwentong Callroom Podcast on Spotify and YouTube. We drop new episodes every Monday, 5 p.m. You can also follow us on social media for more chika and updates. We're Kwentong Callroom Podcast on Facebook and YouTube, at Callroom Podcast on Instagram, X, Threads, and TikTok. And you can also, if you have questions, concerns, and chief complaints, you can also send those at, Kwento mo sa Callroom. It's a Google form. You can submit your questions to us. Kung mapili yung kwento mo, pwede naman yung sagutin in one of our future episodes here on Kwentong Callroom Podcast. To submit, just find the link on our social media pages. Pwede rin sila mag-feelings about The Pit. Tapos mag-react kami sa mga feelings and thoughts ninyo. Why not? Please send them Kung kayo ay pro Santos, pro Langdon. Diba? There's a whole, let's talk about that. Kasi sabi ko nga kay JB, gawin natin to for season 2. Tapos paglabas ng season 3 next year, dyan, I don't know when, pero mag-film na sila in June. Pag nalabas to, we can try to do it like a few episodes at a time. Like, kailangan real time na ako manonood. Wow, love it. Hello, may HBO Max subscription. Yes, HBO Max baka naman, ganyan. Ba? Alright, with that, I'm Ella. And if you want to reach us di pa pala via tapos. email, you can reach us at kwentongcallroom@gmail.com. Okay, yan kasi sponsors po. With that, I'm Ella. And I'm JB. And this has been Kwentong Callroom. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.